Di ba kung nag-uobserba ka lang muna kung malakas talaga ang E8, ayan oh, kitang-kita na. Kaya kung ako sa'yo, seryoso na yan, seryosohan na yan. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT! And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Tunay na Balita PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Tunay na Balita PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na din po kayo mga katunay kay Tunay na Balita PH. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Tunay na Balita PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kamusta mga kaibigan? Kamusta? Nandito na naman si Kuya Jello para magbigay ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Mapa-showbiz man yan, balita o ano pang pwedeng ko ibahagi sa inyo. Kaya sana parating sumubaybay sa ating channel at huwag kakalimutan na mag-like at subscribe. Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Yung TV5 Kapatid Network, mga kababayan, na kung saan bagong bahay, bagong tirahan ho ng legit Double Gods branded na Bulaga, pinarangalan ng 11th Makatao. Wow! Makatao Awards for Media Excellence. Ano kaya ibig sabihin ng gano'n, ano? Makatao Awards for Media Excellence. Ibig sabihin, makatao talaga sila. Hindi sila makahayop. Ayun ha, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa maririnig yung boses ngayon. Walang iba kung hindi si Sir Chris Ulo. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Chris Ulo, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Chris Ulo. Ay, pagpatuloy na natin. Ibig sabihin, mga kababayan, pag nagbabalita ho ang Kapatid TV Network, TV5, walang kabayas-bayas. Yun oh! Makatao magbalita. Palakpakan natin, congratulations. Yun ang importante doon. Kapag magbabalita ka, dapat hindi ka bias. No, lahat ng hindi magaganda dapat sinasabi mo. No, hindi mo itinatago o ikaw ay nagpapadikta. 'Di ba? Yun ang pinakapangit Mas magandang kaya nga tayo nakikinig ng mga balita para malaman natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin, pati sa showbiz, politika, lahat-lahat yan. Dapat maging patas-patas yan. Kung may magandang balita, kahit kaawayan, kakampi, o kahit anuman, kapuso, kapamilya, kapatid, o kamahal, kamahal ng bigas, kailangan is walang kinikilingan. Sasabihin, bakit kayong mga vlogger, puro TBJ lang? Bakit puro TBJ lang pinagtatanggol nyo? Alam ko may magtatanong yan. Eto sagutin natin yan. Dito nakita namin, no? O nakita ko, naobserbahan ko, na talagang yung TVJ kasi is karapat-dapat talaga na ipaglaban. No, kahit hindi nila kami inuutusan, ginagawa namin yun na may kusa kaming palo. 'Di ba nakikita namin na may katwiran ang TVJ sa pinaglalaban nila, no? At sa mga nangyayari sa kanila. Kahit hindi nila kami sinasabihin na idepensa sila, kami ang gumagawa nun dahil hindi rin kami matahimik. No, hangga't nakikita naman namin na gara naman. Parang masyado naman kinakawawa yung TBJ dito. Pero hindi naman sila kawawa talaga. Talagang TBJ na yan Kahit bali-baliktarin natin ang mundo, kilalang kilala na yung mga yan at respetadong mga tao yan. Siyempre, number 1 pa rin sila. Kahit anong mangyari. Kumbaga, sa ginagawa lang sa kanila na hindi maganda, na parang hindi napatas. Sila na nga yung nawalan, sila pa yung pinaparinggan. Diba? Masyado silang nagagalit kay Sir Joey De Leon sa mga sinasabi ni Sir Joey. Bakit? Wala na bang karapatan si Sir Joey De Leon na magsalita ng saloobin niya? Naglalabas lang siya ng sama ng loob. Kahit naman kayo, kahit yung iba naglalabas din naman kayo ng sama ng loob. So sasabihin, bakit puro tape bulaga ang binabanatan nyo? Ayun nga hindi namin sila makitaan ng
makataong pamamaraan. Ang ibig sabihin ng makataong pamamaraan na sana yung karapatan ng TVJ is napakasimple lang naman yung hinihiling nila. Yung pangalan lang naman ang gusto nilang makuha. Wala na silang ibang hinahabol pa sa tape. Ito lang kasi nagiging issue yung pangalan na ginagamit, 'di ba, ng New EB. Yun lang naman ang nagiging problema. Napakasimpleng bagay lang, 'di ba? Pangalan lang naman. Bakit hindi pa maibigay? Nagpaparinig din naman sila sa kabila. 'Di ba? May mga sinasabi din naman sila tungkol dun sa TVJ. May karapatan din namang magsalita si Sir Joey De Leon dahil sila na nga yung naagrabyado dito eh. At saka kung may maganda naman na pinapakita ang tape Bulaga is bakit kami magsasalita? Bakit may magsasalita laban sa kanila? Ang nangyayari lang kasi dito, ang mga napupuno lang kasi dito, yung hindi magandang bagay na ibinabato dito sa TVJ o sa Legit Dabarkads, dun lang naman nagkakaproblema. Pero kung wala naman silang ginagawa, kung may maganda na silang ginawa, kahit ako mismo magbabalita sa kanila ng maganda. Pas pupurihin ko sila kung ang tape Bulaga, ibinigay na ang pangalan sa TVJ, di ba? Yung tipo na ginawa ng tape yung tamang paraan, 'di ba, para sa TVJ. Ako mismo pa yung isa ako sa magbabalita tungkol sa tape ng magagandang salita. Dahil yun binigay na nila ganyan, 'di ba? Yun yung magiging magandang feedback sa kanila. Kaso eto iniipit na yung pangalan, pinaparinggan pa sila, tapos may mga nagsasalita nga tungkol sa kanila na inaangas-angasan pa nila yung TVJ, ganun. Yung mga ibang host diyan, ano yung magandang ibabato mo sa kanila? 'Di ba wala rin? Ho, sa pangunguna ho ng pinaka-chairman, may-ari ho ng TV5 Kapatid Network, si Manny Panghilinan. Ay, congratulations sa inyo, sir. At sana rin po, umunlad pa, lumakas pa ho ang signal ng PLDT. Congrats natin, mga kababayan. Siyempre, isipin nyo, mga kababayan, isipin mo, parangalan ka ng Makatao Awards for Media Excellence. Media, pagbabalita. Kasi nga, siguro, yung iba dyan, wala naman akong tinutukoy, siguro, yung iba dyan, hindi makatao. Punong-puno ng baya sa katawan. Ay, ang kalaban lang siguro ng TV5, no, about sa Makatao Awards for Media, GMA7, iba't iba pa. Kasali kaya ABCBN diyan, parang itsapwera yata ABCBN kasi wala na walang ABCBN ngayon no, walang prangkisa. Wala. Oo, walang prangkisa ABCBN, kumbaga buraot, kumbaga pakalat-kalat yung kanilang mga programa. No, kumbaga programa doon, programa rito, programa diyan, pakalat-kalat ho mga kababayan ng kanilang mga programa, teleserye. Deng, tol. Ano lang 'to walang personalan dito pare. Tuloy natin. Bukod sa Makatao Award, inawardan ho itong Kapatid TV Network TV5, na-awardan din ho sila ng TV Station of the Year. Ay po. Lalo na siguro sa mga darating na taon. Dahil itong branded Legit Dabarkad, nasa bahay na ho nila. Sa mga susunod na buwan, susunod na taon, nako. Kasi alam nyo mga kababayan, mga ka-analyze, alam nyo naman ang branded Legit Dabarkads, malakas ho humatak sa taong bayan, sa masa. Kung saan sila magpuntang bahay, sumusunod ho ang mamamayang Pilipino. Taga-suporta nila, Legit Dabarkad. Siyempre, once na sumunod ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan, dahil nando doon ang branded na Bulaga sa TV5, ang benepisyo nun, ang benefits niyan, mapupunta sa Kapatid TV Network. Siyempre, maiinganyo ka na. Mapapamahal ka na sa Kapatid TV Network, TV5. At lahat ng kanilang programa ay susuporta na ho ng mamamayang Pilipino. Ayan yung napansin natin, no? Talagang totoo yung sinasabi ng TVJ na kahit saan silang channel lumipat, nagiging putok na putok. No? Gaya nitong TV5, hindi sila talaga matunog. No, syempre, talagang tayo nanonood lang tayo, ang kilala lang talaga natin GMA tsaka ABS-CBN 'Di ba? Kahit sabihin natin na maraming channel sa TV mo na may mga palabas, talagang ang sikat talaga GMA, ABS-CBN lang talaga. Diyan lang tayo nagsasalit-salit Pero ngayon, simula nang napunta ang TVJ diyan sa TV5, is isa na rin sa naging matunog ang channel na yan, na hindi naman ganun katunog dati. No, ang laki ng impact, no,
na nangyari simula nang pumunta dyan si Tito Vic and Joey. Tama si Chris Ulo na lahat ng credits na nangyayari ngayon is napupunta talaga sa TV5 yan. Sila yung nakikilala. Yung istasyon na yan is, yan na yung lumalaki na siya. Nakikita na natin na sumasabay na siya sa GMA at ABS-CBN. Hindi na siya basta-basta channel na katulad lang dati. Kasi hindi talaga siya napapansin kahit anong palabas. 'Di ba? Kahit yung balita nila hindi masyadong pinapanood. Ngayon ay pinapanood na sila. Dahil simula nang nalipat ang TVJ diyan. Oh, yun ang nangyari. Naging matunog talaga ang TV5. Matunog kasi ang TVJ, kaya syempre, lagi silang susundan. Nadamay na yung TV5 dahil nandiyadyaan sila eh. Oh, so, yung mga programa ng TV5, lahat yan, damay-damay na yan. Mai-endorso lahat yan, mapapanood lahat yan. Syempre, may mga tao na, yung iba nasasawa na sa palabas ng GMA, yung iba nasasawa na sa palabas ng ABS. Gusto naman nila ng mga bago. Eh di sa TV5 sila pupunta, tapos may makita silang magagandang palabas doon. Eh di, doon na sila manonood. May mga panonood na silang mga teleserye doon, ganyan, balita. O kasi sinasabi nga ng ibang mga katunay, halos karamihan na nagsasabi sa akin talagang sa TV5 yung news, doon na sila nanonood eh. No, mas maganda daw makinig doon o manood sa mga news doon kaysa sa ibang channel. Kasi sa ibang channel hindi daw magandang panoorin, bias. Yun na sinasabi, hindi galing sa akin yun, sa ibang mga tao yun, no, na nakakausap natin. Kaya mas gusto nila yung TV5. Tamo naman Chris Ulo, Mr. Manny Panghilinan ha. Baka may masabi ka pa ha, Mr. Manny Panghilinan. Kita nyo naman kung paano mag-build up si Chris Ulo ha. Wala pang bayad yan, wala pang contract yan. Wala pang long-term contract yan. Lalo na pag binigyan nyo ng kontrata si Chris Ulo. Putik na yan, binayaran nyo, may bayad. Ay, grabe. Ewan ko lang. Kita nyo naman ha, yung salita ni Chris Ulo ha. Parang ikakampanya ko na kayo sa halalan. Wala pang bayad yan. Sipin nyo ha, TV Station of the Year. Ang sarap pakinggan mga kababayan, lalo na kung isa kang artist, isang talent na nandiyan dyan sa loob ng TV5 Kapatid Network. Lalo na kung may-ari ka, isa ka sa may katungkulan dyan, isa ka sa mga boss dyan, o magsimula sa pinakamaliit na empleyado katungkulan, napakasarap. Isipin mo, saan ka nagtatrabaho? Sa Kapatid TV Network. Anong trabaho mo? Janitor lang po. Messenger lang po. Pero, yung pinagtatrabahoan ko, kahit janitor lang ako, kahit messenger lang ako, TV Station of the Year, at pinangarangan ho kami. Nabubulol pa tuloy ako. Pinarangalan ho kami ng Makatao Media. Ano ba tawag doon? Yung binanggit ko kanina. O, isipin nyo pag doon ka nagtatrabaho. Ha? Kumbaga, naiaangat mo na rin ang sarili mo. O, Yes. di ba? Yan si Chris Ulo. Diyan nagtatrabaho sa Kapatid TV Network. Janitor lang. Messenger lang. Oo, messenger lang ako. Janitor lang ako. Housekeeping lang ako. Pero ang istasyon na pinagtatrabahoan ko, may award na Best TV Station of the Year. Tignan mo, no? Naging Best Station TV of the Year. Grabe. Ayan na, MVP ha. Request naman dyan. Yung ibang mga katunay natin, yung mga kababayan natin na nagre-request na mahina yung signal sa kanila. Ayan, pakiayos na. Yung iba't ibang lugar, mas maganda, Luzon, Visayas, Mindanao, at yung mga kababayan natin sa ibang bansa na gusto talaga sumuporta sa TVJ. Yung gustong mapanood ang EAT. Kung ako sa'yo, Sir Manny Panghilinan, gandahan mo na. 'Di ba? Makipagsabayan ka na kasi ayan oh. Ayan na yung pruweba. 'Di ba? Kung nag-uobserba ka lang muna kung malakas talaga ang EA, ayan oh. Kitang-kita na. Kaya kung ako sa iyo, seryoso na 'yan, seryosohan na 'yan. Diyan na magre-retire ang TVJ sa TV5, diyan na aabuti ng pagre-retire 'yan. Kaya dapat asikasuhin na ni MVP lahat para mapanood ng mga tao ng maayos yung TV5. 'Di ba? Hindi lang EAT, kundi yung mga programa pa ng TV5 dahil pag nagustuhan ng mga tao yung programa diyan, susundan at susundan na 'yan. At saka yung nagsasabi dun sa kabila na ganyan yung ratings nga sa TV. Tapos sinasabi mataas lang naman ang EAT diyan sa social media syempre lahat ng tao nanonood sa social media. Pag di ka makapanood sa TV, doon ka na lang sa social media Kapag inayos na ni MVP ang signal diyan at maarok na lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa,
Ayan, saka kayo magkakalkula ng mga ratings. Para magkaalaman na. Sang ka pa. Di ba? Parang sinampal ng kaliwat kanan yung GMA7 Parang plak-plak. Hindi literal na sampal Hindi literal na sampal yan. Kumbaga parang sampal ng katotohanan sa inyo. Isipin mo mga kababayan, napakasarap bigyan ng award ang Kapatid TV Network, TV5, na kung saan nung pinarangalan sila, nakapaloob na, nag-e-exist na ang branded legit Dabar Cards doon sa Kapatid TV Network. Sabi ni RB Policarpio, the game is over. Ano? Napapahigab tuloy ako kasi lamig. No, mulan, may bagyo ata. Ano masasabi nyo? Ewan ko kung totoo itong mga bali-balita kasi may mga nagsesend ho sa akin mga kababayan na kung saan yung kita ng GMA7 na GMA7 Kapuso na walang tibok. Yung analytics nila, GMA po suno ng tibok. yung analytics nila, pababa ng pababa. Yung analytics nila na kung saan yung kinikita ho nila spaghetti pababa na ho. Ako nararamdaman ko, ewan ko lang, di ko alam ang takbo ng negosyo dyan Pero ako tingin ko ewan ko, hindi ko alam. Nasama kasi sila sa issue ng pag-alis ng TBJ kung tutuusin. Ang laking impact yung nangyari sa GMA Simula nang umalis yung TBJ dyan. No, kahit sabihin natin, black timer lang naman yan, di naman kumikita yung ano dyan Iyon nga, nandudoon na tayo. Pero, bukod doon, is talagang yung suporta ng tao sa channel mo dahil sa TBJ is nawala yung iba. Ang dami. 'Di ba? Naapektuhan sila doon, hindi rin inisip ng GMA yun Kahit sabihin na black timer lang sila Dapat gumitna na lang sila, kinausap nila yung tape, kinausap nila yung TBJ hangga't maaari mahilot. Kung ayaw man ng TBJ doon sa tape, dapat yung GMA na lang mismo ang gumawa ng paraan. Pwede naman nilang kunin ng kusa ang TBJ Pwede naman nilang kunin yun. Gawin nilang lihiti mo na. Ang problema, pinakawalan pa nila yung yung kwarta. Lahat ng suporta na wala tuloy yung iba, 'di ba? Kaya nalipat na sa TV5. Alam kung totoo yung mga sinensend sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung report na yan. No? Sa bagay, hindi naman ibabalita ng GMA7 yan kasi kung totoo yan, bakit ibabalita ng GMA7 yan? Di parang pinromote nila na pababa na ng pababa ang kanilang kita. Parang sinabi nila na, "Oy, pababa na kami ng pababa. Kaya kayo, wag na kayong magtiwala sa aming mga advertiser." Tinalo pa yung mga 24 oras tsaka TV Patrol. Ang lalakas Nangyari nun. na. Dati Anong nangyari? Alam nyo, sa totoo lang ito, hindi ko sure conclusion ko lang to, opinion ko lang to, GMA7 nung nawala yung branded na Itbulaga sa inyo, legit Dabar Cards, hindi nyo man aminin talagay ko, ang laki ng naging apekto sa inyo. Sa totoo lang. Kasi, simula nang nangyari yan kung ako advertiser, at yung branded na Itbulaga lumipat sa kabilang bahay istasyon, lumipat na nga sa Kapatid TV Network, TV5. Kung ako sikat na produkto, susunod ako doon, hindi na ako magkokontrata sa inyo. Kasi alam namin yung mga tao magpupunta na karamihan doon. Although hindi po pwedeng hindi kayo mawala ng viewers, syempre meron. Pero yung volume, yung rating, sigurado, panalo na yung branded na Itbulaga. At ang benepisyo nun sa TV5 Kapatid Network. Hawak na nga nila yung noontime show ng GMA di ba? Hawak na nila yung talagang hindi talaga sila natatalo, kilalang kilala ang GMA7 pagdating sa noontime show kasi alam naman natin ang daming tumatangkilik sa Itbulaga noon, yun nandoon pa yung TBJ. 'Di ba? Ang dami nilang pinakawalan. Tama naman si Chris na may mga nanonood naman sa inyo, GMA kayo Pero yung kabawasan, yun ang matindi ron Lalo na sa noontime show, yung kabawasan na nangyari. Pero mga katunay, may pag-uusapan tayo mamaya, sa ibang vlog ko yun. Tsaka iinit na naman ang ulo nyo. Kasi sa totoo lang, GMA7, ang laki ng naging apekto sa inyo. Lalo na in-expose ni Master Henyo Joey De Leon na kung saan 28 years na nirahan sa inyo ang legit Dabar Cards branded na Itbulaga. May honey ho, pangangamusta sa kanila.
wala kayong ginawa. Yun lang, yun ang pagkakamali. Wala kayong ugnayan sa branded. Yun lang. Legit Dabber Gods. Parang pinabayaan na nila ng tuluyan. Yung tipong umalis kayo o bahala kayo sa buhay nyo. Parang ang tingin nyo kasi sa TVJ is wala na silang wala na silang halaga. 'Di ba? Parang hindi natatangkilikin ng mga tao yan. Ganyan, mga ano na yan, 'di ba? Sawa na mga tao dyan. Yun ang naging akala nyo siguro. Kung yun man ang meron kayong sa isip nun dati, ha? Oh. So, kung nag-isip man, kung sino man yung nag-isip na gano'n na akala, hindi tatangkilikin ng TVJ, ayan. Pinakita ng TVJ talaga na eto pa rin kami, kaya namin. No? Partida na yan, ha? Lumipat pa sila sa channel na hindi masyadong matunog o kilala, yung TV5. Hindi masyadong pinapanood ng mga tao. Pero yung TV5 ngayon is nag-shine talaga paglipat ng TVJ. Hindi lang EAT, hindi lang talaga ang pagbangon ng TVJ ang pinakita dito. Idinamay nilang ibangon yung TV5 sa pagbangon nila. Kaya wag sayangin ng TV5 ang pagkakataon. No, wag nang gumaya dun sa iba. Kasi may ugnayan kayo, may kontrata kayo sa Tape Incorporated. Which is yung ganong pamamahayag, hindi ho makatao. Kasi alam naman natin, hindi na kinakailangan ng kontrata para makipagkapwa-tao ka lang, mga musta ka lang. Eh ano ba yung kamustahin mo? Yes. Yung isa sa mga noontime show, programa na kung saan isa ring nagpasikat, nagpaangat sa istasyon ninyo. Yes. Tama. Inuulit ko sa inyo, Mr. Felipe Gozon, pati dun sa anak mong abogadong babae. Kapag panonoorin mo ang branded na Itbulaga, Legit Dabber Gods, nung nando doon sa istasyon ninyo, pag sinabi, ano bang channel ng Itbulaga? Branded na Itbulaga. GMA7. Hindi sinasabing Channel Tape Incorporated. Wala nun. GMA. Ngayon ko nga lang nalamang may Tape Incorporated. Wala nun. Pag sinabi, lipat mo nga sa Itbulaga, ano agad maiisip? Putik, GMA. Channel 7. Channel 7. GMA7. Oh. Na iaangat kayo. 'Di ba? Dalawa sila eh. Dalawa silang nakikilala. Yung tape nga hindi naman talaga naaano eh. Hindi naman talaga siya naging matunog eh. 'Di ba? Talagang GMA, Itbulaga, GMA, 'di ba? Yun lang talaga nagiging matunog, nadadala ng Itbulaga yung istasyon. Kaya ngayon yun nangyayari sa TV5, ganyan. Pero, anong ginawa ninyo? Mihani ho, hindi nyo kinamusta. Yun diba? Nagbibigay nga kayo ng mga tulong sa foundation eh. Nagbibigay nga kayo ng mga tulong kapag may bagyo, lindol, tumutulong nga kayo eh. Tapos, yung 28 years na nanirahan sa inyo, hindi nyo malang nangamusta? Ano yung pagtulong nyo sa mga binabagyo, lindol-lindol? Ano yun? Hindi, Sir Chris. Nandoon naman daw sa kanila yung showtime eh. May pambato pa raw sila. Pakitang tao. Hindi naman kinakailangan ng kontrata para mga musta eh. Yes. Ang tawag kasi doon, sir, mga ma'am, sa inyo, GMA7, ang tawag doon, pakikipagkapwa-tao lang. Kung tutuusin, pag nangamusta ka kay Master Henyo Joey De Leon, at Tito Vic and Joey, or wala naman sinasabi mismong Mr. mismo Felipe Gozon, attorney ang tatawag. Hello, Joey De Leon, kumusta ka? Hindi naman eh. Siyempre nakakahiya naman. Siyempre pinakamataas sa GMA7 yan. Pero nasa kanya pa rin kung gagawin yan. Tao naman yan eh. May puso naman yan eh. Hindi namin alam kung sino taga GMA7 yon. Pero according kay Master Henyo Joey De Leon, walang tumawag sa kanilang taga GMA7 para mga musta. Kung tutuusin, pag nangamusta ka naman sa isang tao, sa Tito Vic and Joey, hindi ka naman mamumuhunan dyan ng pera. Patawag ka lang, mangangamusta ka lang. Oh, kumusta kayo? Master Henyo Joey De Leon, pinakamusta ho kayo nila Attorney Felipe Gozon, pati ho nung anak niya. That's it, ganun lang. Kailangan ba ng kontrata dyan? Sus, tapos ang pangalan ng programa ninyo, GMA7, Kapuso. Alam mo yung meaning na kapuso. No, pag sinabing kapuso, parang ang dating ang nangingibabo, pagmamahal, pakikipagkapwa-tao. Ganun yung meaning di ba? Nako, ewan ko lang. Ayun, ating natunghayan ng video na nagbula kay Tunay na Balita PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na si Chris Ulo. Ayan, ang mga katunay, kayo ano ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo Yung TV5 ay namamayagpag na. No, ako nanood ako ng Wow Mali, ang ganda eh. Ang original prankster talaga yon. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.